Si Lapu-Lapu ba? Talaga ang tunay na pumaslang kay Magellan? Isang kwento ng alamat, kasaysayan, at mga tahimik na katotohanan. Noong umaga ng Abril 27, 1521, dahan-dahang nagising ang isla ng Mactan sa ingay ng mga alon at yabag ng mga paa ng mga dayuhang mandirigma. Hindi ito isang pangkaraniwang araw. Sa lilim ng mga punong niyog at sa baybayin na mababaw at mabato, haharapin ng mga tao ni Lapu-Lapu ang mga armadong tauhan ni Ferdinand Magellan. Isang labanan na kalaunan ay magiging alamat, simbolo at tanong na paulit-ulit na babalik sa isipan ng mga Pilipino. Si Lapu-Lapu nga ba ang tunay na pumaslang kay Magellan? Sa loob ng mahabang panahon, itinuro sa mga aklat ng kasaysayan ang isang malinaw na larawan. Si Lapu-Lapu, ang matapang na datu ng Mactan, ang pumatay sa banyagang mananakop. Isang bayani ang humarap sa isang mananakop at sa isang iglap, bumagsak ang mananakop sa sariling yabang. Ngunit habang lumalalim ang pag-aaral at mas sinusuri ang mga tala, unti-unting nabubuksan ang mas masalimuot na kwento. Isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang sibat o espada, kundi tungkol sa kung paano isinusulat ang kasaysayan, kung sino ang nagsasalita, at kung sino ang nananatiling tahimik. Si Ferdinand Magellan ay dumating sa Pilipinas hindi bilang isang mananakop sa kanyang isipan, kundi bilang isang tagapagdala ng relihiyon at impluensya ng Espanya. May dala siyang krus, kanyon, at paniniwalang ang kanyang misyon ay banal. Sa Cebu, matagumpay niyang nakumbinsi si Raga Humabon at ang ilan pang pinuno na tanggapin ang Kristyanismo at kilalanin ang kapangyarihan ng hari ng Espanya. Sa mata ni Magellan, ito ay simula ng isang bagong kaayusan. Ngunit sa Mactan, ibang kwento ang naghihintay. Si Lapu-Lapu ay hindi kailanman yumuko sa mga pangako ni Magellan. Hindi niya kinilala ang kapangyarihan ng isang haring hindi niya nakita, ni ng isang relihiyong hindi niya nauunawaan sa paraang ipinipilit sa kanya. Para kay Lapu-Lapu, ang kalayaan ng kanyang lupa at ng kanyang mga tao ay hindi maaaring ipagpalit sa krus o pagkakaibigan. At dito nagsimula ang tensyon na hahantong sa madugong labanan. Ayon sa tanging detalyadong salaysay na mayroon tayo, ang tala ni Antonio Pigafetta, isang Italianong kasama ni Magellan, ang naging pangunahing batayan ng kwento. Isinulat niya kung paano bumaba sa mababaw na tubig ang mga tauhan ni Magellan, kung paano sila nahirapan dahil sa bigat ng kanilang baluti, at kung paano sinalubong sila ng daan-daang mandirigma ng Mactan na may sibat, pana at kampilan. Ngunit kapansin-pansin sa salaysay ni Pigafetta ang isang bagay. Hindi niya kailanman malinaw na sinabi na si Lapu-Lapu mismo ang pumatay kay Magellan. Sa halip, ang kanyang paglalarawan ay tila isang kolektibong pag-atake. Tinamaan si Magellan ng pana sa binti, napaligiran ng mga mandirigma, at tuluyang bumagsak matapos paulit-ulit na saksakin at hampasin. Sa kaguluhan ng labanan, walang binanggit na isang tiyak na mandirigma na nagbigay ng huling suntok o saksak. Walang eksenang nagsasabing humarap si Lapu-Lapu kay Magellan sa isang marangal na duwelo. Ang eksenang iyon ay mas likha ng imahinasyon at simbolismo kaysa ng aktual na tala. Dito pumapasok ang tanong. Kung walang malinaw na ebidensya, bakit si Lapu-Lapu ang itinuring na pumaslang kay Magellan? Ang sagot ay hindi lamang matatagpuan sa labanan ng Mactan, kundi sa mga sumunod na siglo ng kolonyal na pagsasalaysay. Sa mata ng mga Kastila, mahalagang magkaroon ng isang malinaw na kalaban na kumatawan sa pagtutol. Si Lapu-Lapu, bilang pinuno ng Mactan at simbolo ng hindi pagsunod, ang natural na naging mukha ng paglaban. Sa ganitong paraan, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagbagsak ni Magellan. Ngunit kung titingnan mula sa pananaw ng mga katutubo, ang labanan ay hindi tungkol sa isang tao laban sa isa pang tao. Ito ay kolektibong pagtatanggol ng isang komunidad laban sa banyagang puwersa. Sa ganitong konteksto, hindi mahalaga kung sino ang tumama ng huling saksak. Ang mahalaga ay ang katotohanang si Magellan ay natalo ng mga tao ng Mactan, ng lakas ng marami,
hindi ng kamay ng iisa. May mga historiador na nagsasabing maaaring hindi man lang direktang lumaban si Lapu-Lapu sa gitna ng labanan. Bilang isang datu, posible na siya ay nasa likuran, nagbibigay ng utos at nagmamasid sa galaw ng kanyang mga mandirigma. Sa maraming sinaunang lipunan, ang tungkulin ng pinuno ay hindi laging ang humawak ng sandata sa harap, kundi ang tiyakin ang kaayusan at estratehiya. Kung ganito ang nangyari, lalong nagiging malinaw na ang ideya ng si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan ay mas simboliko kaysa literal. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa at kakulangan ng direktang ebidensya, nananatiling makapangyarihan ang imahe ni Lapu-Lapu bilang pumaslang kay Magellan. Bakit? Sapagkat sa isang bansang dumaan sa daan-daang taon ng pananakop, mahalaga ang mga simbolo. Kailangan ng isang mukha ang paglaban, isang pangalang maaaring isigaw, isang bayani na maaaring ipagmalaki. Si Lapu-Lapu ang naging sagot sa pangangailangang iyon. Sa paglipas ng panahon, lalo pang pinatibay ang alamat. Sa mga aklat, sa mga monumento at sa mga kwento sa paaralan, si Lapu-Lapu ay inilalarawan bilang mandirigmang humarap kay Magellan at nagwagi. Ang detalye kung sino ang tunay na tumama ng huling saksak ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang mas malinaw at mas madaling tandaan na naratibo. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ay naging kwento, isang kwento na may layuning magturo, magbigay inspirasyon at magbuklod ng identidad. Ngunit ang pagtatanong kung si Lapu-Lapu nga ba ang tunay na pumaslang kay Magellan ay hindi nangangahulugang binabawasan ang kanyang kabayanihan. Sa halip, pinapalalim nito ang ating pag-unawa. Ipinapaalala nito na ang tunay na lakas ng labanang iyon ay hindi nakasalalay sa isang sibat o espada, kundi sa pagkakaisa ng mga taong tumangging sumuko. Kung may pumaslang man kay Magellan, ito ay ang kolektibong tapang ng mga mandirigma ng Mactan. Sa huli, marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino ang pumatay kay Magellan, kundi kung ano ang kinakatawan ng kanyang pagkamatay. Ito ay ang unang patunay na ang mga dayuhan ay hindi invincible, na ang lupaing ito ay may sariling lakas at dangal. Si Lapu-Lapu bilang simbolo ng pagtutol ay nananatiling mahalaga hindi dahil sa tiyak na saksak, kundi dahil sa kanyang paninindigan. Kaya kapag tinanong kung si Lapu-Lapu ba talaga ang tunay na pumaslang kay Magellan, ang sagot ay maaaring hindi isang simpleng oo o hindi. Maaaring hindi natin kailanman malaman kung sino ang huling tumama. Ngunit ang tiyak ay ito. Sa araw na iyon sa Mactan, bumagsak si Magellan hindi sa kamay ng iisang tao, kundi sa harap ng isang bayan na handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan. At sa kolektibong tagumpay na iyon, isinilang ang alamat ni Lapu-Lapu, hindi lamang bilang mamamatay, kundi bilang sagisag ng unang pagtindig ng Pilipino laban sa pananakop.